Mga kabisnes naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kumari po sana ay pakisuportahan natin Alminda Cariaga Mix Vlog. Alminda Cariaga Mix Vlog. Right? Alright! Bira! Bira! Hello po mga kabisnes, mga kamapi. Magandang umaga po. Welcome sa ating YouTube channel again. Ito po ang inyong lingkod, Alminda Mix Vlog. Bumabati ng magandang umaga. Araw Middle is magandang umaga din o magandang tanghali sa atin sa Pilipinas. So, panibagong reaction video natin to mga kabisnes, mga kapapi, no? Yung tungkol naman dito kaya na nakita natin si Jonathan, ano? Alam naman natin na makailan lang mga kabisnes, mga kapapi, no? Na itong vlog ni kabisnes na nakita ni Mrs. Kabisnes, yung ang vlog ng mga tropa ni Jonathan tungkol nga sa sinasabi nitong si Jonathan, at nadismaya at na tumaas ng kaunti ang presyon ni Mrs. Kabisnes tungkol dito. Naalala natin mga kabisnes, mga kapapi, na ang na yun, kahit papano binigyan pa rin ni Mr. Kabisnes itong si Jonathan ng allowance na pera na 500 pesos para sa kanilang dalawang mag-ina, na kasi hindi nga siya ma-entertain talaga dahil nga dito sa nangyari kay Mrs. Kabisnes at sa mga ginagawa nitong hindi magaganda. At isa pa dito sa mga ginagawa ni Jonathan na paninira dito kay Kabisnes ay ginawan din naman talaga ng tinuunan ng pansin nitong mga katropa ni Jonathan itong ginagawa ni Jonathan, ano. So para kasing kumbaga itong dalawang tropa niyang vlogger, para bang nila, tinotolerate nila yung mga kabastusan at pangninira ni Jonathan dito kay Kabisnes. So para kasing hindi nila naisip kung ano si Kabisnes sa kanila noon, hindi ba? Sa bagay, may ganyan talagang mga tao. Pag yung ang puso nila ay sarado o sagrado, pag yung ganon talaga ang kahinatnan, di ba? No wonder hindi na natin na pwedeng anuhin yun, kasi pag ganon na yung isang tao, hindi na natin hindi mo na yun siya pwedeng tawag doon, ibahin o baguhin. Ganon na siya, tulad nitong pangungugali ni Jonathan. So well, dito ang nakita ko at yung kung gaano nila kadedikasyon na tulungan o gaano nila kadedikasyon na baguhin itong si Jonathan, hindi ba? At mayroon pa silang mga sinasabi na may pag-asa si Jonathan magbago at maging hindi tamad sa pagtatrabaho. And they are saying that there's a chance or there's a strength na magbago itong si Jonathan. Well, kayo na po ang humusga kung mayroon ba, di ba? So bago natin yang ituloy-tuloy ang ating kwentuhan, gusto ko lang pong kumbaga nagbabakasakali akong yung mga nandyan na nanonood, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe ito sa aking munting bahay, baka pwede pong pakipindot ng subscribe button at isali na ninyo yung notification bell para updated kayo lahat sa aking mga nire-reaction ng video dito sa Kabisnes Official, Papa Dins TV at Kabisnes Family. So well, yun na nga, itutuloy na natin aming kwentuhan, napunta na naman nga ito. Siguro naubos na naman ni Jonathan itong 500 na binigay sa kanya si Mr. Kabisnes. Napunta na naman siya doon sa mga joint forces niya ba, din sa kanyang katropa niyang mga kakampi niya sa kasinungalingan niya, hindi ba? So nagpunta siya doon at humingi na naman niya ito ng tulong. In fairness naman, kahit gaano naman itong si Jonathan ay pinapakibagayan at ini-entertain pa rin itong mga kaibigan niyang katropa niyang vlogger, di ba? At kahit pa paano ito si Jonathan, may ibsan yung gutom niya.
'Di ba? Kung hindi ka naman talagang yung mayabang at mapagmataas sa sarili. Kung bakit itong si Jonathan ba tingin niya sa sarili niya, kailangan ikaw ang magsamba sa kanya, ikaw ang manunuyo sa kanya. Ang taas ng ihi niya abot sa kanyang bunganga, abot sa kanyang ilong ang taas ng ihi niya, hindi ba? Yun nga, ang sa akin yun ang aking na-obserbahan, mga kabisnes, mga kapapi. Yun at pumunta naman siya doon. Siyempre, di ba? Tulong, tapos vlog. At ito pa yung banggit ng isa niyang yung pinuntahan niya itong lately lang, na araw-araw daw nandun si Jonathan sa kanila pero hindi daw nila binablog. Kumbaga, hindi niya nila binablog dahil wala silang nakukuhang iko-content sa mga sinasabi ni Jonathan, di ba? Kung mayroong sinusumbong si Jonathan na hindi maganda doon kay ka-business, doon nila itong binablog, di ba? Pero kung walang sinasabi at maayos yung sinasabi ni Jonathan na kumbaga hindi laban kay ka-business, hindi nila yung binablog, di ba? So, kumbaga nasaan kayo doon? Asaan yung kabutihan ng naging kabutihan ni ka-business sa inyo noon? Asaan yung naging kuya ninyo si ka-business? Asaan yung sinasabi ninyo mabait ang family ka-business? Kung ganun din naman kayo trumato, di ba? Kasi nakita naman po natin ang pagkabanggit araw-araw nandoon pero hindi nila laging binablog. Dahil walang masasabi si Jonathan laban kay ka-business kasi lately yung pagka-vlog kanya kay Mr. Ka-business tungkol doon na dismaya si Mrs. Ka-business sa pagbablog ng dalawang tropa niya na yung paninira ni Jonathan ay sinasang-ayunan nito, ay kumbaga mas gustong-gusto nila yung paninira ni Jonathan kay ka-business. Yun ang gusto nilang ibablog. So yun na nga mga ka-business, mga kapapi, At yun ang pagkasabi nito kung nag-vlog sa kanya ngayon, So, at ang naobserbahan ko doon, mga ka-business, mga kapapi, talaga namang kontrolado yung mga sinasabi ni Jonathan doon. Di ba? Halos hindi na lang siya magsalita doon. Ang sinasalita niya lang niya doon ay gusto niya magkaroon ng trabaho. Kumbaga, bago nila itong blinag, pinagsabihan, kumbaga parang sa nag-a-apply ka ng papuntang abroad, may briefing sa'yo kung ano yung dapat gawin, kung ano yung hindi dapat gawin. Obviously naman talaga ganun, hindi ba? Kasi itong si Jonathan, pag on the spot mo yun, hindi mo ito pagsabihan, on the spot mo ito siyang ibablog. Talak ng talak ito na, kasi alam naman natin ang bunganga ni Jonathan parang babae. Marunong gumawa ng kwento. Pero dito, pero dito, nakikita natin kung paano siya kakontrolado magsalita. Diba? Parang gustong-gusto niyang sabihin na naman, pero kinokontrol niya kasi, kumbaga, syempre, pag pinagsabihan ka na, wag mong sabihin, wag mong anuhin itong ganito, kasi nga, ay makakasama yun, di ba? Kumbaga, ito na control nila, So, kaya nila nasabing, may strength o may pagbabago dito kay Jonathan. Kasi nga, si Jonathan ay nakokontrol nila. Di ba? Hindi kasi kagaya ni Mr. Ka-business. Si Mr. Ka-business kasi, never controlling anyone. Hindi siya nagko-control sa mga taong nandyan sa kanya. Kung ano man ang gusto nilang gawin nila, wag lang sa masama. Diba? Kaya itong si Jonathan, kahit nandyan yan kila ka-business, hindi siya nahubog sa mga pag-a-advise ni ka-business sa kanya kasi ayaw nga niyang tanggapin. Ayaw niyang tanggapin ang mga advices ni ka-business para sa kabutihan niya. Ang gusto niya yung ganyan, palaboy siya, kanino-kanino siyang humihingi ng pagkain. Yun ang gusto niya. Ayaw niya ng magandang at magarang buhay. Kasi kung sinunod lang niya si Mr. Ka-business, na kung alam naman natin kung paano
pagsabihan o turuan ni Mr. Ka-Business. Eh di sana maganda pamumuhay nila ngayon ni Nanay Marita. Hindi siya namumroblema, maayos siya, at hindi siya ngayon na pati yung bungal niya sa camera ay pinapakita niya dito sa nag-vlog sa kanya. Kung hindi ka ba naman, kung kumpleto ba naman ang pangingisip mo, alam mong ganyan ka, bakit mo i-expose yung tunay mo kung sino ka, hindi ba? Ayun. At ito tinanong nila kung ano ba talagang binabalak niya. Ang gusto nga daw ay magkaroon ng stable job, ang sabi ni Jonathan. At ang sabi nang nagbablog sa kanya, bakit hindi ka ba hindi mo gawin ang mga ngalakal? Diba? Ang sabi naman ni Jonathan, ang sagot ni Jonathan, ayaw ko yung mga ngalakal kasi maliit lang ang kita. Ang gusto ko katulad nila, malaki ang kita. So well, Jonathan, ganito. Kung hindi mo pagpaguran, wala kang pera. Kung inaasahan mo, umaasa ka lang sa taong magbigay sa'yo dahil yan ang gusto mo. Gusto mong bigyan ka ng 5,000, 3,000 sa isang buwan na hindi ka magtrabaho. Pues manigas ka. Walang magbibigay sa iyong ganun kasi nga nagsawa na si Ka-Business sa iyo. Ang saya, ang ganda-ganda ng pamumuhay mo dyan kay Ka-Business. Wala ka namang ginagawa. Ang gusto lang naman ni Ka-Business ay ang turuan ka ng maayos, ang mapaayos yung buhay mo, diba? So ngayon, dito sa mga nagbablog sa'yo, tinuturuan ka, 1 oras lang, bumalik na naman yung pangungugali mo, hindi ba? So dito sa vlog na ito, sa lahat ng kanilang vlog kay Jonathan, dito lang si Jonathan Carmado maayos dahil nakokontrol nila yung pananalita ni Jonathan dito, diba? Kumbaga bago nila inhano talaga, ay obvious naman talaga. Alam naman talaga natin si Jonathan kung paano magsalita. Pero dito, limitado ang salita niya. Ang gusto lang niya ay magkaroon siya ng trabaho. Hindi ba? Mayroon man siyang at tingnan ninyo, kahit kinokontrol nila bago nila itong, kumbaga, pinagsabihan nila, kung ano yung sasabihin, kung ano yung gagawin. Mayroon pa rin lumalabas sa bunganga ni Jonathan yung paninisi niya dito sa ginagawa sa kanya ni Ka-Business. Yung paninisi niya na hanggang ngayon ganyan pa rin ang buhay niya. Bakit? Kailangan mo bang sisihin, Jonathan, si Ka-Business dahil nandyan na naman kayo sa lansangan? Hindi ba maayos na yung buhay ninyo dito kay Ka-Business? Hindi ba lahat ng gusto ninyong mag-ina binibigay ni Ka-Business sa inyo? Diba? Bakit? Ang tanong natin mga Ka-Business, mga kapapi, at dito sa katropa niyang nag-vlog sa kanya lately na ito. Sino bang hindi mo ka mag-anak na para kang tinuring ka mag-anak dahil nga yun ang gusto niya sa iyo, ang mapaayos at mapaayos ang buhay mo. Hindi ka na matulad ng dati. Diba? Pero ano itong ginawa ni Jonathan? Wala na nga siyang utang na loob. Wala nga pa siyang pagbabago. Ngayon, ang sinisisi niya na nandyan sila sa lansangan ulit ng nanay niya. At ang style niya ay manghihingi na naman sa kabaybayan ng pagkain. Sino na naman ang sinisisi niya? Diba? Sisihin mo, Jonathan, yung sarili mo at yung utak mong baluktot. Kasi yung utak mo, laman ng utak mo nandun sa dulo ng kuko mo. Kaya kaganyan kung mag-isip. Diba? So, ayun na nga. Ang sabi, ay dapat nga daw talaga dito kay Jonathan ay mayroon na talagang stable job. So, ano nga bang stable job ang mabibigay ninyo kay Jonathan? Well, eto ang masasabi natin sa inyo. Noon na nandyan siya kay Ka-Business, mayroon na siyang stable job. Diba? Nakita naman ninyo na magtrabaho man si Jonathan o hindi, may allowance siya kay Ka-Business. 5,000 monthly. Diba? Ang gusto lang ni Ka-Business ay maging malinis siya at maayos siya. Doon lang sa paglilinis niya sa katawan niya at pag-iintindi niya sa nanay niya.
at pakikinig niya kay ka-business kung ano yung dapat gawin, kung ano yung para sa kabutihan niya, ay binabayaran ni ka-business yon. Para naman ma-inspired siya everyday na mayroon siyang pera every end of the month. Kasi nga, doon sa sinasabi ni ka-business na kailangan namin lang ay malinis ka, makinig ka sa amin, at alagaan mo yung nanay mo. Yun lang naman ang kailangan namin sa'yo. Hindi naman siya nagtatrabaho dyan kila ka-business. Sasama-sama lang naman siya doon sa pagmimisyon. Yun lang naman ang binibigay sa kanya. At dyan sa bahay na nakaupo lang siya at kumain. Kasi kasuhin yung nanay niya. Mayroon na siyang pera, di ba? Pero anong ginawa niya? Umalis. Kasi nagsasawa na daw sila. Hindi daw nila gusto yung nandyan kay ka-business. Mas gusto daw nila yung malaya sila. So well, pinagbigyan ka ngayon, malaya ka. Pinagbigyan ka ni ka-business ngayon sa kalayaan, ano. Pero, ano itong ginawa mo? Di ba? Sinisisi mo kung anong nangyayari sa buhay mo ngayon. Ang ka-business. Hindi ba? Bakit? Kagustuhan ba ni ka-business ang umalis ka dyan sa kanila? Ang umalis ka sa inuupahan ninyo? Hindi naman yata ang kagustuhan ni ka-business, di ba? Ang kumbaga ito kasi si Jonathan, ambisyosong bakulaw. Ang gusto niya, hindi sapat yung binibigay sa kanya nila ka-business. Hindi yun sapat kung ano yung ibinibigay na makayanan ni ka-business. Ang gusto niya kasi, kung ano yung gusto niya, i-demand niya kay ka-business, yun ang tutuparin ni ka-business. Hello? Hindi talaga nag-iisip itong si Jonathan. No, hindi siya kadugo ni ka-business. Wala kayong connection ni ka-business. Wala kang connection doon sa family ng ka-business. Dapat magpasalamat ka kung anong naibigay sa'yo. Kasi wala naman yatang, yan ngayon na tumutulong sa iyo, na dalawang vlogger na ano mo, na katropa mo. Hindi naman yata nila maibigay sa'yo kung ano yung naibigay ni ka-business noon sa iyo. Naupahan ka ng bahay, may allowance kayo every month, pagkain ninyo libre, provided ni Mr. Ka-business yan, hindi ba? So well, eto na nga ang sinabi nitong nang nagbablog sa kanya. Na si Jonathan daw talaga kung magtrabaho ay malinis. Yun na nga ang tanong, bakit sa iba malinis siya? Bakit para sa sarili niyang bahay ay dugyot siya? Ang baho ng bahay na inuupahan para sa kanya ay maraming nagrereklamo sa katamaran niya. Siyempre magpapakitang gilas yan sa inyo para hindi naman kayo ma-turn off sa kanya. Ganun lang yun. Kasi wala na nga no choice na siya kasi sa kagagawa niyang paninira. Ubus na ang pasensya ni ka-business sa kanya. Although alam natin, ang nangingibabaw pa rin ang awa ni ka-business dito sa mag-ina na ito dahil yun nga ang promise ni ka-business at hindi niya bibitiwan ang mag-inang ito. Pero nang dahil nga dito sa katarantaduhan ni Jonathan, siyempre mauubos din yung pasensya mo. So well, ito yung sinabi nitong nag-vlog sa kanya na katropa niya. Ang kailangan lang daw talaga ni Jonathan ay yung master talaga, parang master sa teacher ba, yung mag-guide kay Jonathan. Kasi may pag-asa at may possibility daw ito magbago. Well, kay ka-business lahat ginawa na niyang pamamaraan para mabago si Jonathan. Pero hindi pa rin. Gusto pa rin niya sa lansangan. So baka naman kayo, sa mga sinasabi ninyo na kailangan lang ng master degree o whatever yung sinasabi ninyo na mapabago si Jonathan para sa kanyang future, then do it kung kaya ninyo. At kasi ang gusto daw, ang sinasabi niya, idahan-dahan daw yung paghihimay dito kay Jonathan. Diba? Etong nag-vlog kay Jonathan ngayon, no? Alam mo na nandun ka kay ka-business, na nandun din si Jonathan, kung paano katigas ang ulo ni Jonathan, diba? Siyempre dyan sa inyo, mahulmana yan eh. Kumbaga, nagustuhan niya yung pangungugali ninyo kasi sinasang-ayunan ninyo yung kasinungalingan ni Jonathan, yung paninira ni Jonathan kay ka-business. Pero pag hindi yan ganon, hindi niyo yan sasang-ayunan eh. Diba? Kung hindi kayo parang nagtampo o may galit dito sa ka-business, hindi niyo gagawin yan, diba? Obviously talaga na against kayo dito sa community ni ka-business. Although, alam naman ninyo, yung mga subscriber ninyo na nalihis ang pangingisip, subscriber ni ka-business yan eh.
hindi naman ata kayo magkakaroon ng subscriber, ganyan, at hindi naman ata kayo mamonetize ng basta-basta kung hindi kayo nakilala sa social media nang dahil kay Ka-Business. Kung hindi, tumira kayo ng ilang buwan kay Ka-Business. Dahil doon, nag-boom yung mga YouTube channel ninyo. Hindi lang ninyo naalala, ayaw lang ninyong alalahanin o ayaw lang ninyo talagang isipin ang malaking utang na loob ninyo kay Ka-Business. Yun lang yun, diba? Kasi pag nag-iisip kayo na malaki ang utang na loob ninyo kay Ka-Business nang dahil sa nangyari, kung anong mayroon kayo ngayon, hindi ninyo yan gagawin na iba-vlog ninyo kung ano yun, ay gustong-gusto ninyo yun para gumanda yung mga views ninyo o malihis yung mga tao nandito kay Ka-Business diyan sa inyo na mapuntahin, di ba? Ano ngayon? Nakuha ba ninyo lahat ng simpatya ng solid Ka-Business? Nakuha ba ninyo yung mga sponsor ni Ka-Business lahat? Nakita naman natin hindi eh. Kasi yung mga iba may isip din na mali kayo. Yung iba naman nag-iisip din na after all na sa tulong ni Ka-Business sa inyo, ganyan ang iganti ninyo. Hindi ba? So, dito kay Jonathan, no wonder bakit ayaw nang tumulong sa'yo kahit sino. No wonder. Kaya pala nandyan kayo sa lansangan dahil sa pangungugali mo. So magka-vibes nga kayo ng pangungugali niyang tumutulong sa'yo ngayon. Diba? So tingnan natin kung nandito na naman ito kay Ka-Business, kung hindi na naman ito sapat ang binibigay ng nagbablog sa kanya doon sa kabila, ay pupunta ito kay Ka-Business. Titingnan natin mga Ka-Business, mga kapapi, Alam natin yan. Wala naman siyang ibang tatakbuhan na gustong-gusto niya. Kahit nagsisinungaling na siya, kahit yung sinisira, kahit anong paninira niya kay Ka-Business. Pag pumunta ito, hindi yan na hindi aasikasuhin o hindi bibigyan ni Ka-Business itong si Jonathan. Alam naman natin ang puso ni Mr. Ka-Business ay hindi pusong bato. Diba? So well, hanggang dito na lang po. Sana dito sa mga nagbablog sa kanya, sana nga totohanin ninyo na kung yung paninira ni Jonathan ay hindi nyo ibablog, kinokontrol ninyo. Kasi obviously naman itong last ninyong vlog ay kontrolado si Jonathan sa mga sinasabi niya. Diba? Magaling nga kayo gumawa ng scripted na video ninyo. Wala kayong, yung bang hindi ninyo, yung bang sinasabi ni Ka-Business na talagang hindi scripted ang kanyang pagbablog. Kung ano yung nakikita, kung ano yung totoo, yun na yun. Diba? So well, hanggang dito na lang mga Ka-Business, mga kapapi, ang ating reaction video dito kay Jonathan. Sana po ay nagustuhan niyo. Kung nagustuhan po ninyo, please do subscribe and share and comments and likes all my videos. And pag-subscribe po, Ka-Business Official, Papa Dins TV at Ka-Business Family. At ang lahat po ng mga nandyan sa kanya ngayon, si Wakiwa, Boss Wakiwak TV, Bong MTV, Papa Sundot TV, at ang anim na kagwang po, Bong Kagwang Official, Boknoy, Kagwang Boknoy Official, Kagwang Bay Official, Kagwang Intoy Official, Kagwang Bornok Official, at Kagwang Bugi Official, at ang aking mga kasamahan reactor, sina Taong Gala, ni May Reactors TV, Ma'am Fresh Channel, Kalingap Turak, PLC Katangay, Analisa Reality Vlog, at ang MK Inday Okray, at ang inyong lingkod po, Alminda Mix Vlog. So hanggang dito na lang. Never say goodbye. Tomorrow is another day. Birabanat mga Ka-Business. At sa muli natin pagkikita. Babush!